risorgere con lui. Sunod sa kanyang huling habilin, nakalagak na ang labi ni Pope Francis sa isang bukas na kabaong, payak at gawa sa kahoy. Kaiba sa mga naunang Santo Papang gawa ang kabaong sa cypress, lead at oak. Unang sulyap ito sa katawan ng Santo Papa na magdamag muna sa kapilya ng Casa Santa Marta, ang kanyang tahanan sa Vatican sa loob ng 12 taon. Ang pagkumpirma sa kanyang pagpanaw, pagbibihis at paglalagay sa kabaong, bahagi ng tradisyonal na rite of the ascertainment of death and deposition in the coffin. Stroke, coma, at irreversible cardiovascular collapse ang kanyang cause of death batay sa medical report. Sunod din sa tradisyon ng pagkandado sa kanyang suite sa Casa Santa Marta, pagsira sa kanyang fisherman's ring at lead seal para di na magamit ng iba. Simbolismo rin ito ng sede vacante o walang pinuno ang estado ng Holy See. Sa panahong ito, ang Camerlengo o Chamberlain na si Cardinal Kevin Farrell ang magpapatakbo muna sa Vatican at Simbahang Katolika. Isang komisyon na binubuo ng 3 kardinal ang tutulong sa kanya. Bukas, alas 9 ng umaga oras sa Vatican o alas 3 ng hapon sa Pilipinas, ililipat ang labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica para masilayan ng publiko. Mangunguna sa seremonya ang Camerlengo. Mula ka sa Santa Marta, ipoprosesyon ng labi. Idaraan ito sa St. Peter's Square at ipapasok sa central door ng St. Peter's Basilica. Ang funeral itinakda sa Sabado, April 26, alas 10 ng umaga sa Vatican o alas 4 ng hapon sa Pilipinas. Ilang world leader ang inaasahang dadalo. Matapos ang funeral mass na pangungunahan ng Dean ng College of Cardinals, ililipat ang labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa Roma, kung saan inihabilin niyang mahimlay. Pagkalibing, mag-uumpisa ang Novemdiales o 9 na araw na pagluluksa. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.